Pinag-usapan natin yung anong magiging buhay kapag tayo ay nasa Panginoon na. Kasi mahalaga po yun. Kasi sabi nga doon, yung buhay natin, yung una nating buhay, wala na po yun, ha? Pag nasa pananampalataya na tayo, yung una po nating buhay, wala na po. Sabi nga, patay na po tayo. Patay na tayo. Wala na tayo napiga, pero yung puso natin, wala na yan, pinilitan na yan ng Panginoon. Kasi mula na tayo po ay, kahit sa paglilihi, pagkapanganak, ayaw man natin ito, tayo po talaga ay naging biktima na talaga ng kasalanan. No? Wala tayong magagawa. Yan po ang nangyari ko sa unang time. Ngayon, tayo ngayon ay, pag ikaw ay nasa Panginoon at nabautismuhan ka na, kasi sabi rito, verse 4 ng chapter 6 sa Makatawid, tayo namatay, yan ha, at nalibing, nakasama niya sa pamamagitan ng bautismo. So kaya tayo nagbabautismo. So hindi mo kayo nababautismuhan, wala kayong kamatayan ng paglilibing. At muling pagkapoy, wala pa po yun. No? Yung ginagawa mga seremonya ng maliliit na bata, ayun ay mga pampaunang ordinansa lamang. Pero talagang ano dyan, kailangan talaga magkaroon ng baptism. Yeah. Sino ba ba hindi nababautismo dito? Noah. Sige. Pero wala pa, mga bata pa kasi, no? Dapat kasi kung nagpabautismo ka, kailangan mauntindihan mo muna kung ano ang iyong sinasampalatayanan. Well, anyway, lahat naman tayo nabautismo na rito. So, tandaan niyo mga kapatid, ha? Patay na po tayo, wala na po yung dati nating pagkatao. Ngayon, kung pagpipilitan mo yung dati mong pagkatao, ibig sabihin, hindi pa po sa iyo, sumasayo ang biyaya ng Panginoong Diyos. Kaya siguro nagtataka yung marami, nagsasabi sila Kristiyano, pero ang buhay nila ay dati pa rin, wala po yun. No? Kahit ipikit mo yung mata mo, indilan mo yung mata mo, matulog ka sa kuwi, gumising ka sa umaga, hindi magbabago ang lahat ng yan kapag tayo ay hindi sumampalataya, nabautismuhan at tayo ay namuhay ng ayon sa ating Panginoong Diyos. Okay, so pagpapatuloy po tayo, dito may lilinawin na po ako mga kapatid na mga issue nang sa ganon ay makapamuhay na tayo ng tuloy-tuloy sa buhay natin sa Panginoon. Saglit tayong manalangin, dakilang Diyos. Maraming salamat sa pagkakataong ito. Panginoon, binigyan po ninyo kami ng magandang buhay at ako binigyan ninyo ng isang pangtaon upang may pagpatuloy ang gawain ito. Marami po kami mga pagkukulang, mga imperfections, at alam namin ang lahat ng may bahagi pa ng aming training, bahagi pa ng iyong pagtutuwid, pagpapatibay, paglilinis ng aming mga puso at isipan. Sa araw na ito, sa aming tatalakayin bilang mga bahagi ng iyong malinis ang tawan, gabayan po ninyo kami, buksan ang aming puso at isip upang lumaloy ang masaganang biyaya ng iyong mga salita. Bless us in Jesus' name. Amen. Amen. Babasahin ko lang ito sa chapter 6, verse 5. Sapagkat kung nakiisa tayo kay Kristo sa isang kamatayan tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na makakaisa niya tayo sa isang muling pagkabuhay tulad ng kanyang pagkabuhay. Verse 6. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay ipinakong kasama niya. Ayan, upang mamatay ang makasalanang katawan at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ngunit tayo naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya. Ayan, no? Maliwanag naman. Alam natin si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Ulitin ko yan. Kapag nabuhay ka na, hindi ka na muling mamamatay, wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya'y nagmamatay, namatay siya ng minsanan para sa kasalanan at ang buhay niya ngayon para sa Diyos. Kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan at tapwat buhay naman para sa Diyos sa inyong pakipag-isa kay Kristo Jesus. Ito pa, huwag na ninyong pagariin ang kasalanan sa inyong mga katawang mamamatay upang hindi na kayo maalipin ng masamang pitang ito. Huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan
anumang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay at ihandog sa Kanya ang buo ninyong pagkatao bilang kasangkapan ng katwiran. At panghuli, sapagkat hindi na dapat madari sa inyo ang kasalanang yamang kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahan loob ng Diyos. May nagtatanong, posible po ba na tayo ay bumalik sa dati nating pagkatao? Ang tawag po natin sa terminology, yung backsliding. Yung backsliding ito. But actually, mga kapatid, kung tutusin, there is no such thing as backsliding. No, sa katotohanan, dapat naman talaga wala yan. Kasi kung talaga ikaw ay nasa Panginoong Diyos, tuloy-tuloy na po dapat yan. Kaya lang siguro sinasabi na nagpa-backslide, may problema sa umpisa pa lang. Pag umpisa pa lang ay mali na, o umpisa pa lang ay nawala ka na sa tamang direksyon, ay talagang madudulas at madudulas ka. Ito ngayon ang ating pag-uusapan sa araw nito. This is teaching, hindi po ito preaching, teaching. Kinakailangan ito ninyong matutunan. May nagtanong kasi, may nangbanan, linggo nga lang pala ba dapat magsimba o sumampalataya sa Panginoon Diyos? Yun yung tanong. Pag ano po ang tanong, ibig sabihin, yung nagtatanong, nalilito siya. No? Kasi nga naman, halos lahat mo ng religious organization, sumasamba lamang pag araw ng linggo. Minsan, Sabado. Minsan, Batista, siyempre Sabado. Tayong mga ibang Kristiyano ay linggo. So, nag-debate sila, bakit daw linggo? Ang linggo ay hindi naman araw ng Sabat. Ang Sabat po ay Sabado. Sabado po talaga ang Sabat. Ang unang araw po ay linggo, hindi Lunes. No? Kaya sa kalendaryo natin, magkaiba po. Tandaan niyo yan. Sa kalendaryo natin, which is hindi kalendaryo ng original ng mga Hudyo, magkaiba po talaga yan. Sa kanila, hindi po 2025 ang bilang. Sa kanila, ang bilang ay ata ay halos 5,660 plus na. Ang taon nila, gano'n sila magbilang. Ulitin ko, tayo mga Kristyano talaga, maminin natin, di ba ang patakaran na sinusunod natin pagdating dito. Pero ang ginagamit natin Biblia ng mga Hudyo. Ang galing, hindi po ba? Nakikigamit tayo, pero hindi natin sinusunod yung mga nakasulat dito. Karamihan po sa Christianity, ganyan. May sarili silang mga patakaran, may sarili mga doktrina, may sariling ordinansa. Pero ang ginagamit natin, yan yung sa Diyos. Meron na tayo ilang kapatid, akala ko, ako po ay, ang tawag doon, ano po ko sa mga Hudyo? Hindi po. Na ako daw ay Jewish ang dating ko. Wala po kung ganun klase ng pag-aaral na sinasabi. Dapat nga, question nila yung sarili nila, ang galing nyo gumawa ng mga doktrina, pero ang ginagamit ninyong aklat ay galing naman sa mga Hudyo. Kasi meron nga raw nakasulat dito na wala na sa ilalim ng kautusan, nasa ilalim na tayo ng tawag doon, grace. Nandun na raw tayo, hindi na daw dapat natin. Okay. Tandaan ninyo, ang Diyos noon, yun din ang Diyos ngayon, yun din yung Diyos na darating, at sa din po yung Diyos sa pawalang hanggan. Pero dapat din yung tandaan, mga kapatid, ang Diyos na sinasamba natin, hindi po siya nag-iisang Diyos sa sanlibutan ito. Sa sanlibutan ito, no? Sa sanlibutan ito, hindi lang po siya ang Diyos. May nagtanong kasi, ilan daw po ang Diyos? Marami pong Diyos. Kahit nung araw pa, napakaraming Diyos. Pero yung sinasampalatayanan ng mga Kristiyano at mga Hudyo, ang tawag po sa Kanya, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Huwag nyo kalilimutan yun. Sa lahat. Ibig sabihin, maraming Diyos. Yung Diyos na sinasampalatayanan, siya yung pinaka sa lahat ng Diyos. Yung salita pong, ay wala dito yung aking maliit na po. Yung L. Ang Diyos po kasi sa original, ang kanya pong spelling, dalawang letra lang po. L. E, tsaka L. Narinig ninyo yung L, yung salitang L. E, L. Pag sinabi pong L, ibig sabihin niya, pwede siyang mag-meaning ng Diyos o God, pwede siyang mag-meaning ng hari,
Pwede siyang magpiling ng gobyerno. Basta may kapangyarihan, elite po yan. Kaya pag ang pangalan ni Noel, may mga ganyan pangalan, di ba? Basta may El sa dulo, ang ibig sabihin po ng El doon ay makapangyarihan o Diyos. Si Noah, ang pangalan niya ay Noah. Ang ibig sabihin niya, pahinga. Yun ang ibig sabihin ng pangalan niya. Yung pangalan natin, hindi ko alam kung ano ibig sabihin. Kasi ibinigay na lang sa atin yung pangalan natin. Basta inilagay niya. Kasi noong araw, pag binigyan ka ng pangalan, naglalarawan niya kung sino ka. Ay, maliwanag po. So, ang Diyos ng araw ay El. E-L. Kahit anong Diyos po yan, tawag po dyan ay El. Maliwanag po. So, kung meron kayo nabasa ng mga ganyan, nagpapatungkol din sa Diyos. Okay po. Pero ulitin ko, napakarami po Diyos ng araw. Napakarami po. Bago pa nakilala ni Abraham ang Diyos na makapangyari sa lahat, meron na po silang sariling sinasamba sa Torah. Napakarami. Kahit tingnan po ninyo ang history, marami na po yan. Alam naman natin yan na, ano bang chapter yan? Chapter 6 ng Genesis, nakita natin na ang mga tao doon, kahit sila sumasamba sa Diyos. Tingnan nyo, meron silang Diyos, pero ang ginagawa nila masama. May Diyos sila, pero ang ginagawa nila ay masama. So, pwede po ba yun? Pwede po yun ng panahon yun. Kasi nasa dami ng Diyos, kanya-kanyang Diyos ng araw. Nakikita ba niyo sinasabi ko? Noong araw, pwede iba po ang Diyos niyo, pwede iba ang Diyos niya. Ganun po ang araw, iba ang Diyos niya, iba ang Diyos, iba ang Diyos. Ibig sabihin lahat tayo narito ngayon, may kanya-kanya sariling Diyos. Ngayon, ang ginagawa nila, para hindi sila maiwalay sa Diyos, gumagawa po sila ng maliliit na imahe ng Diyos. Maliliit po yun. Ukitin po nila yan. Tapos, pag meron na po sila na, yun na yung Diyos sila, tinatago po nila yung sa kanilang bulsa. Kaya nung araw po, ba't pinag-uusapan natin nung araw, para malaman natin kung saan nangyari. Ang bawat tao na may kanya-kanyang Diyos-Diyosan. Pag nanood kayo ng mga lumang pelikula, pinapakita po yun. Kaya pag halimbawa, namatay yung isang tao, kukunin po nung natirang buhay, yung Diyos-Diyosan ng tao yun, inililibin po yun sa lupa. Wala na yung Diyos na. Kasi Diyos niya yun. Gano'n po mga naiintindihan po ninyo. Kaya ng araw, napakaraming Diyos sa daigdig nito. Kanya-kanya po. At ang masaklat-lat ng Diyos nila, hindi Diyos ng kabutihan. Tandaan nyo, ang pinag-usapan na nating Diyos ay pangkalahatan yung El. Tama? Doon tinawag po si Abraham. Si Abraham po, alam niyo yung pangalan Abraham? Ang pangalan po niya muna ay Abram. Si Abram po ay isa sa pinakamayamang tao noong panahon yun. Tingnan po niyo, isa po sa pinakamayamang tao noong panahon yun. Naintindihan niyo? Bakit siya mayaman? Noon, ang yaman ay nasusukat sa dami ng tupa, dami ng baka, dami ng kanilang pangkabuhayan. So si Abraham po ay gano'n. Sa ayon, hindi tayo pwedeng yumaman sa ngayon. Marami rin tayo. Amen? Marami tayong putang. Marami tayong binabayaran yung marami. Pero nung araw, hindi po gano'n. Okay. Ano na po na ninyo? May tumawag kay Abraham. Tinawag siya, Abraham. Anong tanong ni Abraham? Sino po kayo, Panginoon? Tingnan niyo kanina, sino po kayo? Daladami Diyos eh. Anong sagot ng Panginoon? Ako ang Panginoong makapangyarihan sa lahat. Yan ang pinagkaiba. Almighty God.
Sa Hebreo po, yan ay El, so yun yung Diyos. Makapangyarihan sa lahat, Shaddai. I am El Shaddai. Ibig sabihin ako ang Diyos ng kapangyarihan sa lahat ng mga Diyos. Hindi ko maraming Diyos, pero ito tawag kay Abraham, tinanong niya, sino po kayo? Ako ang si El Shaddai, pinakamakapangyarihan sa lahat. Anong sabi ng Panginoon? Umalis ka dyan